Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 16 verse 31. Aklat po ng Kawikaan, chapter 16 verse 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Age gracefully. Alam niyo po, maraming tao ngayon takot na tumanda. Kasi para sa kanila po, malungkot, nakakatakot yung tumatanda ka. Kasi manghihina ka, magiging masasakitin ka, iiwanan ka ng mga mahal mo sa buhay. Pero alam niyo po ba na ang Bible po ay merong optimistic view sa pagtanda, ano po? At dito po sa verse na binasa po natin, yung pagtanda po o yung pagkakaroon ng gray hair o uban, ano po, natatamo daw yan sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. At ang sabi sa Proverbs chapter 20 verse 29, the glory of young men is their strength. Gray hair is the splendor of the old. At ang sabi ng Isaiah 46 verse 4, even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. So, hindi pala tayo pababayaan ni Lord kung tayo po'y kanyang mga anak. Ano po? Sa ating pagtanda, sasamahan niya tayo. Ano po? At dudunong tayo sa buhay. Ano po? Alam niyo po, ako po'y merong prayer. Ano po? Dito sa Psalm 71 verse 18. Na sabi po dyan ng psalmist, even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation. So napakagandang prayer po niyan. Ano po? Na doon sa ating pagtanda, dapat i-declare natin ang Diyos. Siya ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. Sa Kanya nagmula yung ating buhay at maipapatotoo natin yung Kanyang kabutihan hanggang sa susunod na henerasyon. So, paano natin ma-overcome yung takot sa pagtanda? Unang-una po, huwag kang mag-feeling matanda. Ano po? Age gracefully. Ano po? Alam niyo po ang sabi ng Psalm 92 verse 15, they still bear fruit in old age. Kailangan daw po para tayong puno ng cedar ng Lebanon. Ano po? Pagka tumatanda ay lalong namumunga. Kaya dapat look young. Ano po, huwag natin isipin na matanda na tayo. Alam naman natin, age is just in numbers. So, magpaka-healthy po tayo. Ano po, kumain tayo ng tama, mag-exercise tayo para magmukha tayong bata. Alam niyo, yung mabilis tumanda, ano po, yan yung mga sa isip pa lamang iniisip nila, matanda na sila. Pero may mga kilala po akong tao na kahit 80 years old na sila, malalakas pa rin sila kasi sa isipan nila, bata pa rin sila. Ano po? So, yun po ang isang katotohanan na gusto kong i-share sa inyo. Pangalawa, gain a heart of wisdom. Sabi sa Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Ang pagtanda po kasi pinaghahandaan yan. Ano po, kailangan marunong tayo. Ano po, paghandaan natin yung ating kalusugan. Ano po, yung ating finances. Ano po, yung ugnayan natin sa ibang tao. Kasi pagdating ng araw, totoo po yun. Ano po, hihina tayo. Ano po, mauubos yung mga ipon natin. Ano po, at yung mga tao na kadalasan na pinag-investan natin ng ating panahon, sila yung maaasahan natin katulad ng ating pamilya. Ano po. Kaya maging wise po kayo. Gamitin nyo ng tama yung inyong mga resources at habang tumatanda po kayo, mag-ipon kayo. Ano po. In other words, paghandaan ninyo even yung inyong financial life. Ano po. Upang pag tumanda kayo, hindi kayo aasa sa ibang tao. At mag-invest kayo sa mga tamang tao. Dapat po doon kayo nagtatanim kung saan kayo aani. Ano po. Pangatlo po, claim long life. Pwede natin i-claim yan. Sabi sa Psalm 91 verse 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Huwag kayong matakot na humingi sa Diyos ng mahabang buhay. Huwag kayong matakot na mag-pray na, Lord, pagalingin niyo pa ako, pahabain niyo pa yung aking buhay. Pwede niyong i-claim yan, sabi dito sa Psalm 91, verse 16. Iba kasi iniisip nila yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 7. Actually, yung mga verses na yan, warning yan doon sa mga
mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang sabi diyan, remember your Creator in the days of your youth. Ano po? Fear God and keep His commandments. Kasi may mga taong wala namang Diyos o hindi kinikilala ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya yung pagtanda nila talagang nakakatakot. Pero pagkakasama mo naman si Lord, pwede mong i-claim yung sinasabi sa Isaiah 46 verse 4. Hindi ka pababayaan ng Lord, isusustain ka niya. Panghuli, ito mahalaga, ano po, huwag kayong pa-stress sa buhay, ano po, be happy, do good, and find satisfaction in all your toils. So yun po sinasabi ni Ecclesiastes chapter 3 verses 12 and 13. Mahalaga na palibutan ninyo yung sarili ninyo ng mga tamang tao. Ano po? Sabi sa Proverbs 13 verse 20, ano po? At sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ano po? Tandaan nyo, bad company corrupts. Ano po? At gawin ninyo yung mga bagay na gusto ninyo. Mag-enjoy kayo. Ano po? As long na tama. Ano po yung inyong ginagawa at may takot kayo sa Diyos, pwede kayo mag-enjoy. Ano po? Mag-retire ng maaga. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 12 hanggang 13. Ano po? Hindi lang puro trabaho. Mag-enjoy din. Ano po? And always be happy. Maging masayahin kayo. Sabi sa Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine. Lagi kayong tatawa. Ano po? Lagi kayo dapat masaya. Huwag kayong papa-stress sa ibang tao. Huwag niyong hayaan na yung ibang tao agawin yung iyong kaligayahan. Ano po? Lagi kayo dapat masaya. At ang sabi yan ay medisina para po sa ating buhay. Yun ang sinasabi ng Proverbs 17 verse 22. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin na dapat maging positibo kami sa pagtanda, sa bawat paglipas ng taon. Kasi habang tumatanda po kami, na-attain namin ito sa pamamagitan ng righteous na pamumuhay. Salamat din na dapat habang tumatanda kami ay maalala namin na sa iyo nagmula yung aming kalakasan at yung aming mga patutuo i-share namin sa next generation. Turuan mo kami, Panginoon, na pag-ingatan namin yung aming kalusugan, paghandaan namin yung aming pong pagtanda, at higit sa lahat maging marunong kami sa pakikitungo sa aming kapwa, sa pag-aalaga sa aming katawan, at maging doon sa amin po mga finances. At Panginoon, kiniklaim din namin yung mahabang buhay, Panginoon, upang magamit mo pa kami para sa iyong kaharian. At dalangin ko po, doon sa mga tao na may mga sakit, dalangin ko, Panginoon, pagalingin mo po ang bawat isa sa amin. At inaangkin namin na mahaba pang buhay ang ibigay mo sa amin upang ang aming kalusugan na ito ay magsilbing testimony na ikaw ay tapat sa iyong mga anak. Turuan mo rin kami, Panginoon, na huwag ma-stress at higit sa lahat, maging masaya kami palagi sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, lagi kaming magpasalamat. Salamat, Panginoon, yan ang aming taimtim na panalangin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.